Good day everyone! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang nobelang El Filibusterismo. Sa inyong palagay, ano nga ba ang El Filibusterismo at para kanino kaya ang nobelang ito? At ano-ano rin kaya ang mga pangyayari bago maipublish ang aklat na ito? El Filibusterismo. Ang El Filibusterismo ay ikalawang nobelang isinulat ni Jose Rizal kasunod ng kanyang nobelang Noli Me Tangere. Ang El Filibusterismo ay karaniwang tinatawag na El Fili at ito ay isinulat ni Rizal sa wikang Espanyol na karaniwang tinatawag na The Reign of Greed in English. The Writing and Printing of Fili. Jose Rizal begins working on his novel October 1887 in Calamba during his first homecoming. Sinimula ni Rizal ang pagsusulat ng El Filibusterismo noong October 1887 sa Calamba, Laguna sa kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas. Sa panahon ding iyon ay nagkaroon ng panganib sa buhay ang kanyang pamilya dahil sa kanyang nobela na Noli Me Tangere at sa agrarian trouble sa kanilang lugar. Dito is ipinakita ni Rizal na kahit may pagbabanta sa buhay ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pagsusulat ng kanyang nobela. He continues making adjustment in London in 1888. To proceed with writing the novel, he went to Paris, then Brussels, where there is less distractions and cheaper living expenses. Umalis si Rizal sa Pilipinas at lumipat siya sa London tapos sa Paris at sa Brussels. Dahil mas mura ang pamumuhay doon at less yung magiging distraction sa kanyang pagsusulat. Sa lugar na ito is mas nakapag-focus si Rizal sa kanyang pagsusulat at natapos niya ang kanyang nobela noong March 29, 1891 sa Biarritz. Jose Alejandrino, his co-tenant in Belgium, is the one who checked for the printing press for his novel. Rizal gave his proofs and correction using his pen while his roommate delivered his proofs and revisions to F. Mayer van Loo in Gent. May mga kaibigan din si Rizal na tumulong sa kanya. At si Jose Alejandrino na kasama niya sa kanyang boarding house sa Belgium ang tumulong upang maghanap ng printing shops at nagdala ng mga corrections ni Rizal sa F. Mayer van Loo sa Gent. Sinasabi rin na si Alejandrino ang unang nakabasa ng nobela at ang kaibigan naman ni Rizal na si Valentin Ventura ang tinatawag na Savior of the El Fili dahil siya ang nagbigay ng pera para maipalimbag ni Rizal ang kanyang libro. At first, Rizal paid for printing by trading his assets which he mentioned in his letter to Jose Basa, marked July 9, 1891. Noong una is si Rizal ang nagbabayad sa kanyang pagpapaprint at based sa letter niya kay Jose Basa noong July 9, 1891 ay isinangla ni Rizal ang kanyang mga gamit at nabanggit din niya na wala na siyang natatanggap na allowance kaya isinangla na niya ang kanyang mga gamit at sinabi din niya na pagpatuloy pa rin niya ang pagsasangla para lang maituloy ang pagpapalimbag at kapag wala na siyang pwedeng maisangla ay atigil na niya ang kanyang pagpapaprint. Dito ay ipinapakita ni Rizal na handa siyang magsakripisyo para sa kanyang mga aklat. Rizal's next letter to Basa is he will stop publishing his novel due to insufficient funds, then Ventura came in to help him. Dahil kulang na si Rizal sa pera at wala na siyang sapat na budget, ay muntik na niyang maitigil ang pagpapaprint. Pero may isang kaibigang dumating at siya si Valentin Ventura. At nagbigay siya ng tulong pinansyal kay Rizal para sa pagpapaprint ng kanyang nobela at nangako si Valentin Ventura na siya ay magiging co-author ng kanyang nobela. Pero hindi naman nangyari yon dahil hindi naman siya nangialam sa mga nilalaman ng kanyang nobela. At dahil sa tulong ni Ventura ay natapos ni Rizal ang pagpapaprint ng kanyang nobela na El Filibusterismo.
However, despite Ventura's help, Rizal decided to delete 47 pages of 279 pages manuscript to save charges. At kahit pa tinulungan ni Valentin Ventura ang kanyang kaibigan na si Rizal, ay nag-decide pa rin si Rizal na bawasan ng 47 pages mula sa 279 pages na manuscript ang kanyang nobela para makales sa gastos. At natapos ni Rizal ang pagpapaprint ng kanyang nobela noong September 1891. Ang El Fili ay binubuo ng 38 chapters, samantalang ang Noli naman ay binubuo ng 64 chapters. Dahil sa pagtitipid na ginawa ni Rizal ay mas maikli ang El Fili, na mas plano sana ni Rizal na mas gawing mas mahaba. For Ventura's act of saving, he gave the original manuscript with his signature in it and his pen. Bilang pasasalamat ni Jose Rizal sa kanyang kaibigan, ay binigyan niya si Ventura ng original copy ng kanyang manuscript na nilagyan pa niya ito ng kanyang signature at sinamahan pa niya ito ng kanyang panulat. At noong taong 1925 naman ay binili ito kay Valentin Ventura ng Philippine government sa halagang 10,000 piso dahil ang manuscript na ito ay naging mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Hi, my name is Julian Robles and I'm going to report Filibustero and Gomburza. Filibusterio and Gomburza. The word filibusterismo came from the simple word filibusters, which he defined to his friend Ferdinand Blumentritt, where he didn't interpret clearly in his letter. Ang salitang filibusterismo ay nanggaling sa simpleng salita na filibusters na na-define ni Rizal sa kanyang kaibigan na si Ferdinand Blumentritt. Ang filibusterio ay hindi pamilyar sa mga Pilipinos. Bago sa pandinig ng mga Pilipino ang salitang filibusterio. Unang rinig ni Rizal ang salitang filibusterio sa execution ng Gomburza noong 1872. Tapos ang Manila newspaper at Spanish ay ginamit ang salitang ito bilang revolutionary suspect na ang ibig sabihin ay dangerous man will soon hang. Filibusterio and Gomburza. He dedicated his book to Gomburza, who accused of being filibusterio during Cavite Mutiny. He said that the treatment of Spanish official to the three priests or Gomburza is not fair. Dinedicate ni Rizal yung libro para sa Gomburza na naakasuhan ng filibusterio. Nasabi niya rin na si Don Mariano Gomez na 85 years old, Don Jose Burgos, 30 years old, at si Juanito Zamora, 35 years old. Binitag sila sa Bagong Bayan noong February 28, 1872. Pero kaunlaran, nalaman ni Rizal na mali pala ang pagsabi niya ng edad at kamatayan ng tatlong pari. Ang totoong kamatayan nila ay noong February 17, 1872. At ang edad ni Don Mariano ay 73, si Don Jose naman ay 35, at si Don Juanito ay 37 years old. My name is Mary Rose Letrero and I'm reporting Themes of Fili. Social political issues tackled in Noli as well as its sequel El Fili, the injustice and duplicity of Spanish Catholic clergy, superstition as faith change in the educational system, immorality of government official, and deception and ambition for the status of both Filipino and Spaniard. Dito po pinapakita sa Noli Me Tangere at El Fili ang kawalan po ng katarungan, pang-abuso ng mga pari at katiwalian ng mga opisyal. Pinapakita rin po dito ang panininlang at ambisyon ng mga tao, Pilipino man o Espanyol po, para lang ang mga salipunan. It different from its prequel in terms of achieving social reform and reflected that author's view is ideal the main character's diligence to push through the rebellion that we need. Sinasabi po dito na iba po ang El Fili dahil mas nakatuon po ito sa revolusyon at kung paano nakamit ang kalayaan. At sa huli, pinahihiwatig ni Rizal na maaari pa rin nating makamit ang kalayaan sa
mapayapang paraan at may pagkakaisa po. Some scholars explain that we should not interpret the text based on Rizal's take on revolution. Rizal wanted to imply an unprepared and disorganized rebellion that led to a small chance of winning against the enemy. At some point, he confessed that he killed Ilyas instead of Ibarra, which tells us that he also supported armed revolution under some conditions. Ayon po sa ilang scholar, gusto ni Rizal ipakita na ang rebolusyong walang plano at pagkakaisa ay mahinang tagumpay or pagtatagumpay. Pinapakita din po na sang-ayon siya sa rebolusyong kung ito ay maayos at may tamang dahilan po. Noli versus El Pili. Rizal wrote El Pili 4 years after he wrote Noli. Both of the novels give satires and caricatures, but El Pili shows seriousness in how Filipinos treated during that time. In Noli, it shows how poorly colonizers treat us, while in El Pili, it presents us more mature but less hopeful in reform of the current government. It also shows us the author and his family experience and the hands of the enemy through the years. Ang Noli Me Tangere na isinulat with a more optimistic tone ay nagpapakita ng mga pang-aabuso ng mga praile at gobyerno. Gamit ang satire para gisingin ng mga Pilipino sa pangangailangan para sa pagbabago. Ang El Filibusterismo na sinulat 4 years later ay mas naging dark at seryoso na nagpapakita ng mga resulta ng mga paid reforms at ang mga. While Noli is idealistic, El Pili is pessimistic, portraying more mature. Pero this is illusion ng mga characters at sinasama ang personal experiences ni Rizal para bigyan din ng urgent need for change. He also stated in one of his letters to Blumentritt that he did not seek vengeance but he is fighting for our people's rights. So if his friend Blumentritt and Graciano Lopez Jaena and even himself believed that El Pili is superior than the latter. When the printing stopped sufficient funds, he wrote the Basa that this novel is just the second part and more important. Rizal stated in the letter to Blumentritt na hindi siya naghahanap ng vengeance kundi ipinaglalaban niya ang rights ng mga Pilipino. Some of his friends like Blumentritt and Graciano Lopez Jaena, pati na rin siya mismo, believe na yung El Pili is superior to Noli. Nung huminto ang pagprint dahil sa insufficient funds, sinulat niya kay Basan ang novel na ito ay second part lang at mas importante. In his letter to Marcelo del Pilar, dated October 13, 1891, it shows that he has the change of heart, that he did not doubt what is doing. He appreciated his opinion about his novel. Sa letter niya kay Marcelo del Pilar, noong October 13, 1891, ipinapakita niya na nagkaroon siya ng change of heart, na hindi siya nagdududa sa ginagawa niya. And he appreciated the opinion ni del Pilar about his novel. His friends regard El Pili is superior to Noli. Basically, naisip ng kanyang mga kaibigan na ang El Pili ay mas mahusay kaysa sa Noli. Ang Noli Me Tangere na sinulat with a more optimistic tone ay nagpapakita ng mga pang-aabuso ng mga praile at gobyerno. Gamit ang satire para gisingin ng mga Pilipino sa pangangailangan para sa pagbabago. Ang El Filibusterismo na sinulat 4 years later ay mas dark at seryoso na nagpapakita ng mga resulta ng mga failed reforms at ang pagkawala ng pag-asa. While Noli is idealistic, El Pili is pessimistic, portraying more mature pero disillusion ng mga characters at sinasama ang personal experiences Rizal para bigyan din ng urgent need for change. Okay, so yung story ng El Pili about kay Simeon na sobrang yaman na jeweler, tapos siya pala si Crisostomo Ibarra from Noli. Yung akala nila patay na sa Laguna de Bay, yumaman siya at nakipagkaibigan sa mga importanteng Spanish people. Bumalik siya sa Pilipinas after so many years at sobrang influential niya.
Pati yung Governor General nakikinig sa kanya. Pero si Simeon may secret plan na maghiganti. Gusto niyang gumanti sa mga Spanish official at iligtas si Maria Clara sa kumbento. Nakipag-team up siya kay Cabezang Tales, dating leader na ginawa ang masama ng mga pare. Ginagamit ni Simeon yung power niya para mas maging corrupt yung government para magalit yung mga tao at lumaban. Yung malaking laban, planned for one night, pero nalaman ni Simeon na patay na si Maria Clara, kaya kinansel ni Simeon yung laban. And then sa kasal ni Juanito Pelaez at Paulita Gomez, nagtanim si Simeon ng bomba na pwedeng pumatay sa lahat, lalo na sa mga pare at government official. Binigyan niya yung kasal ng gift, which is yung bomba. Nag-iwan siya ng note na "You will die tonight," signed by Juan Crisostomo Ibarra. Si Isagani, yung ex ni Paulita, nasa labas ng kasal. Sinabi ni Basilio sa kanya na umalis na kasi sasabog na yung ilawan. Nakilala ni Father Salvi yung sulat kamay at kinumpirma na kaibara nga. Kaya nagpanik lahat. Si Isagani, para iligtas si Paulita, kinuha yung ilawan at tinapon sa ilog bago sumabog. Nalaman yung plano ni Simeon at hinabol siya ng mga pulis. Nakataka siya pero sugatan. Nagtago siya sa bahay ni Padre Florentino. Sinabi ng mga pulis kay Padre Florentino na pupunta sila para arrestin si Simeon. Sinabi ni Simeon kay Padre Florentino kung sino talaga siya at kung ano yung plano niya. Pinatawad siya ni Padre Florentino, sabi niya, patatawarin din siya ng Diyos. Story na tinapon ni Padre Florentino ni Simeon sa dagat para hindi magamit ng mga sakip. Ang Padre Florentino na someday, pag time, makikita nila yun at gagamitin para sa kabutihan. Good morning everyone. My name is Crystalline Emanoy and I am reporting Noli and Elfili stolen. Dito po sinasabi na ang orihinal na kopya ng Noli at Elfili kasama na ang tula ng Mi Ultimo Adios ay ninakaw sa National Library noong gabi ng December 8, 1961. Sinasabi po dito na nagpadala ng mensahe ang mga magnanakaw sa Jose Rizal Centennial National Commission na naging dahilan ng pagkapunit ng mga pahina at humihiling sila ng 1.4 million pesos dahil kung hindi, ang mga manuscript ay susunugin nila. Sinasabi po dito na nung mangyari po ang pagnanakaw sa Noli at Elfili, ang tumatayong Education Secretary ay walang iba kundi si Alejandro Anding Rosas. Siya po ang nakipagkita at nakipagdegosasyon para lang maibalik ang mga manuscript nang hindi nagbabayad na kahit isang sentimo. Ni Alejandro Anding Rosas sa mga magnanakaw ay naging 100,000 piso nang hindi man ibinigay ang 1.4 million pesos. Hanggang sa nagkapatawaran sila at naging 10,000 pesos na lang. Pero nang ma-realize na mga magnanakaw na wala silang mapapala sa mga manuscript, ibinarik nila ito ng walang bayad. Maraming tao ang nagtataka sa charge-free return of manuscript. Bakit nga ba hindi pinabayaran ng mga magnanakaw ang manuscript? Dahil ito sa negosasyon ni Alejandro Rosas sa mga magnanakaw. Magnanakaw sa kanya na ang manuscript ay naging mabigat na parang isang sakong bigas. Sinabi naman ng isa na ang manuscript ay nabasa niya at nagsabi na ang sarap basahin, kinikilabutan ako. At dahil hindi nakakaintindi ng Spanish sa mga tao, para sa kanila, ang manuscript isang bayan. Kung si Andy, walang makakapagkakakilanlan ng mga The novel's legacy. Noli and Elfili are historically relevant in our country. It depicts the situation of our fellow men during that era under our colonization. Ang mga naging nobela ni Jose Rizal ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng ating bansa. Sa mga nobelang ito din ay pinapakita ang mga kalagayan ng ating mga kababayan at mga ninuno sa kamay ng pananakop noong panahon ng Espanyol. It provides valuable sources for sociological and anthropological study which gives insights about 19th century and 20th century Philippines culture. Ang Noli at Elfili naman ay naging bahagi rin ng mga kaalaman
para sa pag-aaral ng sociological and anthropological studies dahil pinapakita ng mga novelang ito ang kultura ng ating bansa noong 19th century and 20th century. The characters in the novels mirror the diverse personalities and conditions of that period, reflecting admirable Filipino traits such as gratitude, loyalty, and deep longing for freedom and equality. At ang mga tauhang nasa nobela ay nagpapakita ng iba't ibang personality, and yung mga kalagayan ng mga kababayan sa panahong iyon ay nagpapakita rin ito ng mga iba't ibang nakakahangang katangiang Pilipino, gaya ng pagpapasalamat, katapatan at mga hangaring para sa pagkakaroon ng kalayaan at pagkakapantay-pantay. Through their truthful representation of the people's hopes and desire for their country, and novels help shape the national consciousness of Filipinos. Indirectly, these novels burn the patriotism in the heart of our fellow men, especially Andres Bonifacio and the Katipuneros, to fight for our independence. Ayon dito, naglalarawan din ang mga nobelang ito ng pagkakaroon ng pag-asa at mitiin sa bayan. Ito rin ay nakakatulong upang gisingin ang damdamin pang makabayan ng bawat Pilipino. Dahil sa nobelang El Fili at Nole, ay na-inspire din sina Andres Bonifacio at ang mga Katipunero na ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa. So that's all for our discussion. Thank you for listening, everyone.